Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mayroong pang mga dragon sa 9 provinces ilang libong taon na ang nakaraan. Pero noong nagsimulang lumakas ang mga tao, ay unti-unting naglaho ang mga dragon ng walang bakas. Walang nag-akalang makakakita sila ng perlas ng dragon, lalo na ngayon. Ang perlas ng dragon ay ang sentro ng mga dragon. Sandaling napatitig ang lahat sa perlas na hawak ni Daryl. Gulat at walang masabi ang lahat. Sobrang tahimik sa buong Central Army Camp at maaaring marinig ang pagbagsak ng isang patak ng tubig. Matapos ang ilang minutong katahimikan, ay si Kinsey ang unang nag-react. Hindi nito mapigilang magsalita. Dahil ang Dragon Pearl ang sus sa pagbuka sa treasure chest, ay mukhang isang dragon ang iniwan ni Emperor Xuanyuan. Nang marinig nila ang pagpapalagay na yon ay hindi nila mapigilang huminga ng malamig na hangin. Isang dragon? Kung ganoon ay bakit pa matatakot ang 9 na kontinente sa Raksasa Tribe? Huminga ng malalim si Daryl bilang pagsang-ayon. Tama, iyan ang hula ko. Sa oras na ito ay mayroong nag-aalab na pagtitig si Donoghu. Hayop, kung isa yung dragon ay iisip talaga siya ng paraan para makuha ang Dragon Pearl. Isa pa, tinago niya ang kayamanan sa kuwebang iyon. Kapag nakuha na siya ang Dragon Pearl ay mabilis na lang niyang mabubuksan ang kahon at gigisingin ang dragon na nasa loob nito. Sino pa sa 9 na kontinente ang magiging kalaban niya? Hindi na makapaghintay pa si Donoghu nang maisip niya iyon. Gusto niyang kunin ang Dragon Pearl mula sa kamay ni Daryl, pero nagpigil ito dahil madaming tao sa paligid. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Bukod doon, mga kilalang tao sa 9 continent ang mga taong naroon. Kahit na ang katabi niya si Rana ay hindi dapat maliitin. Nang sandaling iyon ay tumayo si Dax at sabik na kinausap si Daryl, dahil ito ang Dragon Pearl. Ano pang hinihintay natin, Daryl? Bilis at magpadala ka ng mga tao papuntang Coral Island. Nang humina ang boses nito ay nagsimulang magsalita ang mga nakapalibot na tao. Tama, alam ko kung nasaan ang Coral Island. Kung totoong isang dragon ang kayamanan, ay hindi na tayo mahihirapan pa sa pakikipaglaban sa Raksa ay tribe. Tama ang lahat. Dapat kang pumunta sa Coral Island kasama ang iyong Little Master, Daryl. Babantayan namin dito. Walang mangyayari. Natutukso si Daryl sa pahayag ng mga tao. Mas lalong nasabik si Donoghu. Basta mag-isa si Daryl pumunta sa Coral Island, kasama siya ay makakahanap ito ng oportunidad para biglaang umatake. Siguradong madali lang makukuha ang Dragon Pearl. Isa pa, mag-isa lang si Daryl at imposibleng magbantay laban dito. Hindi niya inakalang atakihin siya ng alagad ni Rama. Sa oras na yon ay nagpasya si Daryl. Tumingin ito sa paligid at umiling habang nakangiti. Huwag muna tayong magmadali papuntang Coral Island. Magpadala ka ng tao bukas ng umaga para tingnan ang Raksasa Tribe bago gumawa ng desisyon. Katunayan ay gustong makinig ni Daryl sa mungkahi ng lahat at magtungo sa Coral Island kasama ang mga estudyante. Sa lugar namang iyon, si Jiangju muna ang mamumuno. Isa pa, tinrato siya ng mga tauhan nito na parang Diyos. Walang dapat ipag-alala sa sorpresang pag-atake ng Raksasa Army kung naroon ang lalaki. Pero dahil kakasuko pa lang ni Jiangju, hindi sigurado si Daryl kung totoo ito o hindi. Kapag nagdulot ng gulo si Jiangju, habang wala siya sa paligid ay hindi magiging mainam ang lahat. Sabik na nagkatinginan ang lahat. Maganda rin yan. Tama, dahil sumama na sa atin ang Northern Army, maaari na tayong magkaisa. Hindi na dapat tayo matakot pa sa Raksasa Tribe sa ngayon. Hindi naman tayo nagmamadali sa pagpunta sa Coral Island. Nang makita nitong hindi sumang-ayon si Daryl sa kanilang opinyon ay namula ang mukha ni Donoghu. Little Master. Habang tahimik na pinigil ni Donoghu ang kanyang galit ay lumingon si Daryl para tingnan ang lalaki at nakangiting nagsalita. Salamat sa pagsasabi sa amin ng tungkol dito. Nakakapagod ang naging paglalakbay kaya dapat kang magpahinga ng maaga. Paglipas ng 2 araw, kapag maayos na ang sitwasyon, pakiusap, ikaw ang mamuno. Pupunta tayo sa Coral Island para bisitahin ang Si Maki Clan. Nang marinig niya iyon ay ngumiti at tumango si Donoghu. Sige na. Susundin namin ang mga plano ni Sec Master Darby.
Talagang naniwala ang tingang si Daryl sa mga salita niya, at pupunta ito sa Coral Island, kasama ang lalaki. Kapag may pagkakataon ay kukunin niya ang Dragon Pearl at papatayin niya si Daryl. Nang sandaling iyon ay kaagad na naging positibo ang mood ni Donoghu. Kahit na kinailangan niyang maghintay ng ilang araw, ay hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol sa kahit na ano Daryl nagdesisyon na si Daryl. Nang makita ni Daryl na tumango si Donoghu ay sinabi nitong magpahinga na ang lahat at hindi na nagsalita pa. Sinundan ni Donoghu si Rama pabalik sa kanyang tent. Life transformation. Magkapatong ang paa ni Rama nang umupo ito at nagtanong kay Donoghu. Sabihin mo sa akin, talaga bang ang mga kasama mong alagad ay may nakasalubong na bagyo at namatay sa dagat? Makabuluhan ang tingin sa mga mata ni Rama. Malupit ang alagad niyang ito at madali itong mapatay. Si Rama ang nakakaintindi sa kanya. Kahit na Buddhism na ang kanyang relihiyon ay kailangan pa ring matali ang lupit sa kanyang puso. Kaya naman hindi naniwala si Rama sa sinabi ni Donoghu sa lahat. Naramdaman nitong may mali roon. Pero hindi angkop ang tanungin niya ang lalaki sa harap ng maraming tao, lalo na't naroon si Daryl, kaya naghintay ito ng pagkakataon. Master. Seryoso ang ekspresyon ni Donoghu nang sumigaw ito. Magmula noong maging Buddhism na ang relihiyon ko ay alam ko ang nagawa ko sa nakaraan. Marami akong nagawang malulupit na kasalanan at napagsisihan ko na ang mga yon. Nagdesisyon na akong magbagong buhay. Bakit naman ako magsisinungaling? May naisip ito habang nagsasalita. Isa pa, palaging tinuturo ni Master na hindi nagsisinungaling ang mga mongye. Dahan-dahang tumango si Rama sa kanyang narinig. Sige, naniniwala ako sayo. Masaya ako at totoong nagsisi ka na. Ngumiti si Donoghu. Salamat sa tiwala mo, Master. Kasunod noon ay lumapit ang si Donoghu na may sinseridad ang hitsura. Tama yan, Master. Matagal mo ang akong alagad pero kailangan mo pa akong turuan ng Buddhist cultivation techniques. Ngayon ay taos-puso akong hihiling sa inyo na ituro nyo sa akin ang lahat. Seryoso ang ekspresyon ni Donoghu nang magsalita ito, pero puno ng kasamaan ang kanyang puso. Labis itong nasaktan ni Rama isang buwan na ang nakalipas. Nasira ang kanyang buhay at pinuwersa rin itong kilalanin si Rama bilang kanyang master. Hinding-hindi makakalimutan ni Donoghu ang pagpapahiyang iyong hanggang sa ulo ng kanyang buhay. Ngunit malalim ang Buddhist techniques ni Rama at alam ni Donoghu na wala siyang laban dito. Kaya naman pinag-isipan itong maigi ni Donoghu. Magpapaturo siya kay Rama ng mga Buddhist techniques para malaman niya ang mga kahinaan ni Rama. Kapag nangyari iyon ay magagawa na niyang ilabas ang kanyang galit. Walang alam si Rama tungkol sa kung ano ang iniisip ni Donoghu. Masaya itong nagsalita. Gaya nga ng kasabihan, walang hangganan ang Buddhist Rama. Ipinasa ng Patriarch Bodhidharma ang pamamaraan ng pag-cultivate ng aking Temple of Enchanted Retreat. Hindi lamang ito nangangailangan ng matinding talento, kayanan din ito ng Zen heart. Pero mabuti naman ang iyong pangunawa. Sandaling napaisip si Rama nang magsalita ito bago nagpatuloy. Pero dahil nakikita kong mapagkumbaba ka, kaya ipapasa ko ito sayo. Salamat, Master! Sobrang saya ni Donoghu at mabilis itong lumuhod sa sahig. Mabilis na nagningning ang malalamig na mata ni Donoghu at sikreto itong suminghal. Lagot ka kapag nahanap ko ang mga kahinaan mo sa iyong kakayahan, Rama. Samantala, sa kabilang badna. Pagkaalis ni Daryl at ng iba pa sa Central Army Camp, ay hindi lamang sila nagmadaling bumalik sa tent para magpahinga. Sa halip ay pumunta sila sa selya. Nahuli nito ang anak ng raksasa king na si Natalie. Hindi sumusuko ang babaeng ito. Hindi ito magpapakamatay sa presinto, hindi nga ba? Lumapit si Daryl sa pintuan ng selya habang nasa isip niya yon. Pakawalan mo ako o wala sa inyo ang mabubuhay. Nang makalapit ito sa pinto ay narinig niya ang mahihinang tunog mula sa loob ng selya. Boses yon, Natalie. Hindi mapigilang mapangiti ni Daryl. Malakas talaga ang init ng ulo ni Natalie. Lumapit si Daryl at nagulat nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Nakakadena ang mga kamay at paa ni Natalie, pero hindi ito mukhang takot. Puno ng galit ang maganda nitong mukha. Mukhang mapait ang hitsura ng dalawang bantay sa labas ng rehas. Sige na, pwede na kayong umalis. Mahinang sambit ni Daryl nang lumapit ito. Opo.
Sumunod at umalis ang dalawang gwardiya. Sa wakas ay sina Daryl at Natalie na lang ang natira sa selya. Ikaw! Mabilis na lumapit si Natalie sa rehas nang makita nito si Daryl at nagsimula itong sigawan ang lalaki. Nakakamuhi kang tao. Gumamit ka ng mga masasamang paraan para mahuli ako. Bilisan mo ang pagpapakawala sa akin. Nakakamuhi ako. Hindi napigilang tumawa ni Daryl. Lumapit ito at tumingin ng diretso mga mata ng babae. Hindi tama ang sinabi niyo, Princess Natalie. Malinaw na hindi mo nagawang harangan ang aking White Lotus Cold Fire, kaya nahuli kita. Paano mo nasabing nakakamuhi ako? Ikaw. Namula ang mukha ni Natalie at pansamantala itong hindi nakapagsalita. Naglakad si Daryl palapit sa rehas at ninisyan nito. Pwede mo akong sabihan na pakawalan ka, pero gusto kong magtanong. Kailangan mong sumagot ng totoo. Sa totoo lang ay kapaki-pakinabang para sa 9 continents ang mahuli si Natalie, pero may mga hindi rin magagandang bagay ang kaakibat nito. Matindi ang kagustuhan ng raksasa tribe sa pagligtas ng mga tao kaya naman hindi sigurado kung hindi sila gagawa ng matinding bagay. Pagtapos itong pag-isipan ni Daryl ay napagpasyahan nitong magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa sitwasyon ng raksasa tribe mula kay Natalie. Pagtapos ay madali na lang itong makikipaglaban kapag nalaman niya ang kanilang mga kahinaan. Hindi nagsalita si Natalie, sumimangot ito. Tatanungin kita, paano napasuko ng raksasa tribe ang mga higanteng iyon? Ano ang kanilang mga kahinaan? Saka, mayroong ka bang ibang mga paraan bukod sa mga higanteng pinuno? Tanong ni Daryl. Alice. Malamig na salita mula sa mapupulang labi ni Natalie. Gusto nitong makuha ang mga kahinaan ng raksasa tribe mula sa kanya. Mangarap siya. Paano niya pagtataksilan ang raksasa tribe bilang anak ng raksasa army? Sumimangot si Daryl, naubos ang kanyang pasensya. Malamig itong nagsalita. Huwag kang maging tinga, Princess Natalie. Ayos lang ba sayong maging bihag ka habang buhay? Kahit na alam nila ang tungkol sa kayamanang iniwan ni Emperor Xuanyuan, ay kailangang manatili ng raksasa tribe sa devastating domain sa loob ng ilang libong taon. Saka ibang-iba ang pamamaraan nila ng pag-cultivate kumpara sa mundo ng 9 continents. Napagpasyahan ni Daryl na kailangan niyang makakuha ng mga clue galing kay Natalie ngayong araw. Alice. Muling malamig na nagsalita si Natalie. Nagalit si Daryl nang marinig niya iyon. Isa na siyang bihag ngayon pero mayabang siyang magsalita. Sino ba siya para kausapin ng ganoon ang lalaki? Princess Natalie. Tinitigan ni Daryl si Natalie nang magsalita ito. May limitasyon lang ang aking pasensya, kaya huwag mo akong hamunin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sagutin ang mga atnong ko. Nang sabihin niya iyon ay mabilis nitong nilapitan ang selya at isinara ang acupoints ni Natalie. Mahigpit nitong hinawakan ang maliit na kutsilyo at dinikit sa lig ng babae. Tiningnan ito ni Natalie nang walang bakas na emosyon sa kanyang mukha. Patayin mo na ako. Pero sasabihin ko sa iyon ay pag namatay ako, ay hindi ka titigilan ng raksasa tribe. Hahatiin ka sa dalawa ng mga kapatid ko at mauubos ang lahat ng nasa kampo mo. Hindi takot mamatay ang raksasa army, pati na rin si Natalie. Hindi alam ni Natalie na pinatay ni Amastan ang mas matanda niyang kuya na si Alaric, kaya naman si Amastan na ang bagong pinuno ng raksasa army. Huminga ng malalim si Daryl at napakunot ito. Hayop, hindi talaga takot mamatay ang babaeng ito. Bilis, pakawalan mo ako. Malamig na sambit ni Natalie. Kahit na naisara na ang kanyang acupoints ay hindi ito mukhang bihag. Hindi mapigilang matawa ni Daryl. Sa digmaan sa pagitan ng dalawang hukbo, bihag na kita ngayon dahil nahuli kita. Gusto mo pa ring pakawalan kita? Sa tingin mo ay posible yon? Sinabi ko na kanina na maaari kitang pakawalan, pero kailangan mo munang sagutin ang aking tanong. Hindi ko sasabihin. Nanatiling matigas si Natalie. Hindi nagtagal ay tiningnan ni Natalie si Daryl nang may matinding pagkamuhi. Kung alam ko lang na ikaw si Daryl, ay tatawagin ko ang mga gwardya noong pumasok ka sa tent ko. Dapat ay hinuli at pinugutan kita kaagad ng ulo. Tama. Galit na galit si Natalie sa oras na yon. Pinasok ni Daryl ang tent ng babae, at natalo ito pagdating sa internal na enerhiya. Nang sandaling iyon ay labis niyang hinangaan si Daryl. Niloko siya ng lalaki, at binigyan ng maling pangalan, Feng Tao.
Matinding kinamumuhian ni Natalie ang mga taong nagsisinungaling sa kanya. Napag-isipan na nitong mamamatay na lang siya kaysa sagutin ang mga tanong ni Daryl. Nang makita ni Daryl na ayaw makipagtulungan ni Natalie ay nagalit ito. Hayop, hindi talaga sumusuko ang babaeng ito. Mahalaga ang kanyang pagkatao. Hindi niya maaaring saktan o patayin ito. Anong gagawin niya? Pagkakita na ayaw gumalaw ni Daryl ng matagal, naisip ni Natalie na natatakot ito, kaya natawa siya ng may panghahamak. Ano? Narinig ko na isa kang kilalang tao sa buong 9 continents, pero wala kang lakas ng loob na pumatay ng isang captive. Tapos ngayon, nangangarap ka na talunin ang Raksasa tribe. Sobrang nakakatawa ito. Ikaw. Pagkakita sa tumatawa na Natalie, hindi na makapagpigil si Daryl. Ang babaeng ito ay mahirap pakisamahan talaga. Patayin mo ako. Kung hindi mo ako papatayin, edi dalian mo at pakawalan mo na ako. Cold na sabi ni Natalie, puno ng provocation ang mga mata nito. Napabuntong hininga si Daryl at ngumiti. Hindi kita papatayin. Dahil sa mga gagawin ko, hihilingin mo na sana patay ka na lang. Pagkatapos niya magsalita, lumapit si Daryl at binuksan ang bibig nito. Nilabas niya ang pill sa bulsa niya at kaagad pinasok ito sa bibig niya. Pinwersa niya si Natalie na lunukin ang pill bago pa ito makapag-react. Ikaw, ano ang binigay mo sa akin? Tumingin si Natalie sa kanya, ang magandang mukha nito at puno ng pagkagulat at galit. Ngumiti si Daryl at sinabi, bakit ka nagpapanik? Hindi ba takot ka mamatay? Binigyan kita ng cold fire pill. Ang cold fire pill na ito ay isa sa mga special pills sa everlasting pellet technique. May dalawang attributes ito ng init at lamig. Pagkatapos kainin ito, mararamdaman nito ang atake ng yelo at apoy ng magkasabay. Kaya mangangati ang katawan ng isang tao. Kung isasantabi natin ang mga ordinaryong mga tao, kahit ang mga cultivator ng Tribulation Transcendence Realm ay hindi kayang tiisin ang pill na ito. Cold fire pill. Sa mga sandaling ito, nanginig ang katawan ni Natalie at medyo nagpanik siya. Mararamdaman mo ang epekto nito mamaya. Ngumiti si Daryl. Pagkatapos, umatras siya at sumandal sa pader habang nakakross ang mga arms nito na parang may hinihintay. Ikaw, gustong magsalita ni Natalie, pero isang salita lang ang sinabi niya bago siya tumigil magsalita. Ang delicate nitong katawan ay biglang nanginig ng sobra. Buzz! Nung mga sandaling yon, nakaramdam si Natalie ng lamig at init. Kasabay nito, nangati ang buong katawan niya. Sobrang uncomfortable nito. Daryl, mas mabuti pang patayin mo na ako. Naiiyak na sabi ni Natalie habang madiin na napakagatlabi. Gusto niyang pigilan ang sarili niya. Pero, ang init, lamig at kakaibang pangangati ay palakas ng palakas. Ngumiti si Daryl. Bakit kita papatayin? Bilang anak ng Raksasa tribe, sobrang tapang mo na hindi mo kinatatakutan ang kamatayan. Hindi ba't sobrang strong mo? Ang epekto ng cold fire pill na ito ay magtatagal ng 2 oras. Kung kaya mo itong tiisin, papakawalan kita. Pero, ang feeling na yan ay hindi kaya tiisin ng isang ordinaryong tao. Princess Natalie, kaya mo yan? Ikaw. Nung narinig niya ang mga sinasabi ni Daryl, nagsimulang siyang kabahan. Pero ayaw niyang tanggapin na talo siya, kaya ang tanging nasabi niya, tigilan mo ang pananakot sa akin. Hindi ako naniniwala na ang isang maliit na medicinal pill ay may magagawa sa akin. Bilang anak ng Raksasa tribe, lumaki siya sa isang masukal at mahirap na lugar. Ano pa bang mga paghihirap ang di pa niya nararanasan? Isang pill lang naman ito. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita at tahimik na naghintay. Nung mga sandaling ito, ang tanging nararamdaman lang ni Natalie ay painit ng painit. Ang buong katawan niya ay puno ng pawis, pero ang mga meridians niya ay sobrang lamig. Ito ay nakakapanginig buto na lamig, at hindi lang ito, nararamdaman niya ulit ang pangangati sa buong katawan niya. Naramdaman niya na parang nasa taas siya ng isang snow-capped na bundok, at nilagay sa apoy habang may nangingiliti sa kanya. Hindi na niya kaya tiisin ito. Tumawa siya habang nanginginig ang mga ngipin niya. Sobrang lamig, sobrang init, sobrang kati, Daryl. Jigo ka. Dalian mo na at patayin mo na ako. Ang pangangati, init at lamig ay hindi na kinakaya ni Natalie, kaya hindi niya mapigilan na sumigaw.
Ngumiti si Daryl nang hindi umiimik. Haha, Daryl, narinig mo ba yon? Dalian mo at patayin mo ako. Hindi ko na kaya. Sobrang gusto na gumalaw ni Natalie pero sealed ang mga acupuncture points niya at hindi na makagalaw. Ang feeling na ito ay hindi talaga kakayanin ng isang tao. Nung mga sandaling yon, pulang-pula ang mukha ni Natalie at ang kanyang mga pulang labi ay medyo nakabuka habang tumatawa siya ng walang dahilan. Ang pagtawa niya ay may halong sakit dahil hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Pinanood ni Daryl si Natalie nang may natutuwang ekspresyon. Dahil nakikita niyang nahihirapan ito, nakangiti siya at sinabi, "Kamusta ito? Pwede mo na bang sagutin ang tanong ko ngayon? Basta tumango ka lang, kaagad kong ibibigay sa iyo ang antidote." Hindi mapigilang manginig ng delicate na body ni Natalie habang tinitiis niya ang init, pangangati at malamig na feeling. Napakagatlabi siya ng madiin at cold na sinabi, "Huwag mo na itong pag-isipan. Ang matter na ito ay may kinalaman sa Raksasa tribe. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magsabi ng kahit na ano. Okay, tingnan natin kung gaano katatagal." Hindi nagmamadali si Daryl. Habang nakangiti, kinuha niya ang stool mula sa labas at relax na umupo. Pinapanood pa rin niya si Natalie. Masasabi na sobrang top quality ng katawan ni Natalie. Sa sexiness nito, may hints din ito ng wildness. Ang type ng beauty na ito ay hindi inferior sa mga babaeng nasa world of 9 continents. Sa halip, may iba siyang charm. Nagalit si Natalie sa tingin ni Daryl. Kasabay nito, uncomfortable siya. Nung mga sandaling ito, hinihiling ni Natalie na pwede niyang hilahin ang mga tendons ni Daryl at balatan ito ng buhay. Patuloy na tumawa si Natalie. Pagkatapos niya kainin ang cold fire pill, walang makakatiis ng torture na ito. May relaxed na expression si Daryl sa mukha niya habang nakaupo doon at ina-admire si Natalie. Natutuwa siya kapag naririnig niya ang tawaan nito. Daryl! Pagkatapos ng ilan pang minuto, basang-basa ng pawis si Natalie. Ang katawan niya ay non-stop na nanginginig at hindi na niya kaya. Ikaw, ibigay mo na sa akin agad ang antidote. Pagkakita na gusto na nito sumuko, ngumiti si Daryl at hindi gumalaw. Naisip ni Natalie na hindi siya takot sa kamatayan, at sobrang ayaw niyang sumuko. Dagdag pa rito, sobrang tigas ng ulo nito, kaya ginamit niya ang opportunity na ito para matorture si Natalie, at masira ang self-esteem nito. Nung naisip niya ito, ipinikit ni Daryl ang mga mata niya, at nakaupo pa rin doon, habang sumisipol na para bang wala pa rin siyang naririnig. Kainis! Sobrang nagalit si Natalie. Pero, wala siyang choice kung hindi lunukin ang pride niya at magmakaawa. Daryl, nakikiusap ako. Ibigay mo sa akin ang antidote. Nakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na sa akin ang antidote, nakikiusap ako. Sobrang ayaw niya na magmakaawa kay Daryl pero wala siyang choice. Siya ang anak ng mighty Raksasa tribe at nirerespeto siya ng 10,000 bilang ng tribes. Kailan pa siya nawalan ng dignidad? Pero hindi na niya kayang tiisin ito. Pagkakita na nagsasalita na si Daryl, nagpatuloy siya sa pagmamakaawa. Daryl, ikaw ang hero ng 9 continents, ang pinakamagaling na warrior sa mundo. Hindi ba ako pwedeng sumagot? Habang nagsasalita, inexplain ni Natalie ang method na ginamit ng Raksaa para paamuhin ang Great Chief at ang mga kahinaan nito. Pagkatapos niya ibunyag ito, nakaramdam ng hindi maipaliwang na guilt sa puso niya. Binunyag nga ang kahinaan ni Jukui at sobrang naawa siya sa katribo niya. Dagdag pa rito, nakaramdam siya ng sobrang pagkahiya. Siya ang anak ng Raksasa tribe. Kahit sino makakakita sa kanya ay makikilala at babatiin siya. Pero, sa mga sandaling ito, siya ang nagmamakaawa kay Daryl. Pagkakita na nagsalita na siya, ngumiti si Daryl. Hindi ba't mas mabuti kung ginawa mo na ito kanina pa? O tama, ano pa ang meron ka maliban sa Giant Chief? Kami ay may malaking army ng mga mababangis na beasts, mga milyon ito. Ang bawat isa sa kanila ay sobrang nakakatakot sa Deviant Barbarian region. Sa salita ng World of 9 Continents, ang pinakamahina ay Martial Saint. Ano? Pagkarinig dito, nanginig ang katawan ni Daryl. Siya ay sobrang nagulat at sumakit ang ulo. Beast Army. Ang pinakamahina sa mga ito ay may lakas ng Martial Saint. Halos may milyog bilang ito. Gaano nakakatakot ang puwersa na ito?
Sobrang nanlumo ang ekspresyon ni Daryl. Mukhang marami pang trump cards ang Raksasa Tribe na pwede magamit kapag nasa actual na combat na sila. Sa mga nakaraang laban, ang leader ng Raksasa Army ay sapat na para pasakitin ang ulo ng 9 provinces. May milyong malalakas na army pa sila ng mga mababangis na beasts. Kapag nakawala ang Raksasa Tribe, paniguradong maraming casualties ang 9 continent. Habang iniisip ito, napahinga ng malalim si Dari. Seryoso siyang tumingin kay Natalie at sinabi, "Isang huling tanong, kapag nakatawid kayo sa Chaotic Mountain Range, magiging kalaban ba kayo ng World of the 9 Continents, o puwersahang sasakupin niyo ang territory namin, mamumuhay ba kayo ng mapayapa?" Nagulat si Natalie. Nagtanong siya, "Ano ang ibig mong sabihin?" Seryosong sabi ni Daryl, "Kung gusto niyo bumalik sa 9 continents, at magkaroon ng lupa na titirhan, edi hindi na natin kailangan magpatayan. May room pa para sa negotiation sa pagitan ng dalawang sides. Kung gusto niyong maging kalaban ng 9 continents, at pamunuan ang buong mundo, edi isipin niyo na lang na wala akong kahit anong sinabi kanina." Tama ito. Paulit-ulit na pinag-isipan ito ni Daryl, at napagdesisyonan niya na hindi sila pwedeng makipaglaban lagi sa Raksasa Tribe. Dapat alam ng isang tao na walang katapusan ang apoy ng gyera. Nagpapanik na din kasi ang mga tao sa 9 continents. Kung patuloy nakakalat ang war na ito, wala ni kahit isang araw ng kapayapaan sa mundo. Ito ang ayaw makita ni Daryl. Kung kaya ng Raksasa na umupo at makipag-usap, pinakamagandang gawin ay tigilan na ang laban na ito. Hindi mapigilan ni Natalie na tumawa nung narinig niya ito. Tumingin siya kay Daryl. "Daryl, mula sa pagkakakita ko, natatakot ka, at ayaw mong magsimula ng gyera laban sa Raksasa Tribe, tama?" Iniisip ni Natalie na natatakot si Daryl. Sa huli kasi, ang isang army ng milyong mababangis na beast, at hindi ganun kasimple, ang mga mababangis na hayop na ito ay uhaw sa dugo. Kapag ginamit ng Raksasa Tribe ang killer move na ito, paniguradong mapupuno ang 9 continents ng dugo at ulan. Ang army din na pinapamunuan ni Daryl ay paniguradong magkakaroon ng casualties. Natatakot. Nagulat si Daryl at hindi mapigilan na tumawa. Bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Natalie. "Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Daryl. Ang Raksasa Tribe ay naka-exil ng ilang libong taon. Alam mo ba kung paano namuhay ang tribo namin sa loob ng ilang libong taon? Lumaban kami laban sa heathens, mahirap na environment, at mga mababangis na hayop. Masyado nang nagtiis ang Raksasa Tribe namin sa loob ng ilang libong taon. At ngayong naging malakas kami para tumawid sa Chaotic Mountain Range at kunin ang lahat ng nawala sa amin. Sinasabi mo na tumigil muna kami. Sa tingin mo ba ay posible ito? Kahit sa mata ng Raksasa Tribe, walang bagay na charge. Ang meron lang ay conquest at conquer. Kung natatakot ka, maari ka namang sumuko. Pagkatapos, kumbinsihin mo ang 9 continents na itrato kami bilang ruler. Kapag nangyari yon, baka tumigil na ang army at makipag-usap sa'yo." Puno ng pride ang mukha ni Natalie. Nakalimutan niya kung paano siya nagmakaawa kay Dari. Ang arogante nito. Tumawa si Daryl. "Sa tingin mo ba ay sobrang matatakot ako na lumaban ngayon? Hindi ba yun ang kaso?" Tanong ni Natalie. Huminga ng malalim si Daryl, tumingin sa mga mata ni Natalie, at seryosong sinabi, "Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa World of 9 Continents, kailanman ay hindi kami luluhod o susuko sa evil forces. Kakasabi ko lang na para ito sa mga tao ng World of 9 Continents, at hindi dahil natatakot ako." Nung narinig niya ito, tumawa siya, ang mga mata niya ay puno ng confidence at panghahamal. "Ganun ba? Mukhang confident ka sa pagharap sa army ng mga mababangis na beast." "Hindi." Napakamot si Daryl sa ulo at honest na sumagot. Mas natawa si Natalie. "Eh bakit ka confident?" Si Daryl ay talagang interesting na tao. Ang sabi ng ancestor niya, ang mga tao mula sa 9 continents ay magaling makipag-usap. Pagkakita niya dito ngayon, hindi ito mali. Halatang hindi niya kaya talunin ang Raksasa Tribe, pero confident pa rin siya. Ang taong ganito ay dapat inaapakan ng Raksasa Army, at tinatalo. Mawa si Daryl nung nakita niyang confident si Natalie, at may arroganteng expression. May dahan-dahan siyang nilabas mula sa katawan niya. "Hindi ako confident ngayon. Pero gamit ito, magiging isang bangungot ito para sa Raksasa Tribe.
Habang nagsasalita, pinasa ni Daryl ang item kay Natalie. Sobrang ganda nito. Ito ay ang Dragon Pearl. Pagkaramdam sa kakaibang energy sa loob ng Dragon Pearl, ang delicate na katawan ni Natalie ay hindi mapigilan na manginig. Blanko niyang sinabi, ano ito? Ang boses niya ay nanginginig habang nagsasalita siya. Ito ay dahil nararamdaman niya na may nakatakot na power sa loob ng Pearl. At nagpower na ito ay mukhang kayang tapusin ang bloodline ng Raksasa Army, kaya naman natakot siya at gustong iwasan na mangyari ito. Ito ang tinatawag na Dragon Pearl. Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Natalie. Paniguradong narinig mo ang mga dragons, tama? Nung mga nagdaang taon nung pinatalsik ang Raksasa tribe sa devastating territory, may kasamang dragon si Emperor Xuanyun sa tabi niya, kaya nagsuffer ang Raksasa tribe niyo at natalo. Nung nalaman ni Emperor Xuanyuan na attack ulit ang Raksasa tribe, pagkatapos ng ilang libong taon nag-iwan siya ng Dragon Pearl at clues tungkol sa mga dragons. Sa puntong ito, ngumisi si Daryl kay Natalie. Sabihin mo, kapag nagdala ba ako ng makapangyarihan na dragon, matatalo ko ba kayo? Naging sobrang putla ni Natalie, medyo nagulantang siya. According sa ancient records ng Raksasa tribe, napatalsik sila sa Deviant Barbarian region dahil kay Emperor Xuanyuan at sa dragon nito. Ang dragon ang pinakamakapangyarihan na spiritual beast sa buong mundo. Ito ang head ng divine beasts at may earth-shattering powers. Kahit na may maraming mababangis na beasts ang Raksasa tribe, hindi nito mapantayan ang dragon. Pero nawala na parang bula ang mga dragon mga ilang libong taon na ang nakakalipas. Buhay pa ba sila? Sinusubukan lang ba siya takutin ni Daryl? Pero mukhang hindi naman fake ang Dragon Pearl sa kamay nito. Ikaw. Sa huli, bumalik na sa wisuo si Natalie at tumingin kay Daryl. May nahanap ka talagang clues tungkol sa dragon? Tama. Ngumiti si Daryl at tumango. Sa totoo lang, ang tanging meron lang si Daryl ay ang Dragon Pearl. Pero para matakot niya si Natalie, kailangan niyang magsinungaling dito. Nung narinig niya ito, sobrang naguluhan ito at walang nasabi. Kung may dragon talaga si Daryl, useless na ang army nila ng mga mababangis na beasts. Sa huli, 2 beses silang matatalo. Sinong nakakaalam, baka pabalikin na naman sila sa Deviant Barbarian region. Ang lugar na yun ay sobrang hate ng Raksasa tribe. Mas gusto pa nilang mamatay kaysa bumalik. Natuwa si Daryl nung nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Natalie. Kahit na hindi natatakot si Natalie sa kamatayan at may strong character, siya ay inosente pa rin. Pinakita niya ang Dragon Pearl at nagsabi ng kaunting words para matakot ito. Itinago niya ang Dragon Pearl at mabagal na sinabi, Princess Natalie, may karawatan na ba ako para makipag-ayos sa Raksasa tribe ngayon? Madiin na napakagatlabi si Natalie at halos dumugo ito. Ano bang gusto mo? Soft nitong sabi. Nung mga sandaling ito, sobrang nag-aalala si Natalie. Ang iniisip niya nung una ay tuso at magaling lang magsalita si Daryl, pero hindi niya inasahan na may trump card ito na hawak at sobrang nakakatakot nito. Katulad nga ng inaasahan sa isang taong yayanig ang 9 continents sa pangalan pa lang. Ang taong ito ay parang dagat, unfathomable. Simple. Ngumiti si Daryl kay Natalie. Papakawalan kita ngayon at tutulungan mo akong kumbinsihin ang mga kapatid mo na itigil na ang pakikipaglaban sa World of 9 Continents. Basta't gusto nila ng peace, sisiguraduhin ko na may lugar sa para sa Raksasa tribe sa World of 9 Continents. Siyempre, kapag sinigurado din ng tribe nyo na hindi na kayo manggugulo sa future. Umupo siya sa may upuan at nakakross ang mga legs nito habang nakatingin at hinihintay ang sagot ni Natalie. Ako. Napakagatlabi siya, hindi niya alam ang isasagot. Pagkakita na hindi makapagdesisyon si Natalie, napabuntong hininga si Daryl. Tumayo siya at kinausap ang sarili. Mukhang hindi talaga natatakot ang Raksasa tribe sa kamatayan. Dahil ganito ito, edi kalimutan mo na lang ito. Papalabasin ko na lang ang dragon at magkikita na lang tayo sa battlefield. Nanginig ang katawan ni Natalie at nag-aalalang napapadyak ito. Ipinapangako ko sayo. Pakawalan mo ako at kukumbinsihin ko ang mga kapatid ko na itigil ang laban. Mukhang medyo nag-aalangan pa siya. Pero wala siyang choice. Para sa hinaharap ng tribe nila, kailangan niya sumang-ayon kay Daryl. Dahil kung hindi, impyerno ang naghihintay para sa Raksasa tribe.
Pagkakita na umuo na is Natalie, sobrang naging excited ni Daryl. Ngumiti siya at lumapit dito para pakawalan ito. Matalinong tao nga ang princess. Tumawa si Daryl. Di hihintayin ko na lang ang good news mo. Habang nagsasalita, pinalabas niya si Natalie sa cell. Tumango siya. Nung nakarating siya sa pinto ng cell, initap niya ang toes niya sa sahig at tumalon sa hangin papuntang Raksasa Tribe. Sa isang iglap, nawala siya sa gabi. Habang pinapanood niya ito na umalis, nakahinga na rin ng maluwag si Daryl. Inaasahan niya na magiging effective ang Mountain Quacking Tiger. Dahil sa paraan na ito, hindi na makikipaglaban ang World of Nine Continents sa Raksasa Tribe at mamumuhay na rin ng mapayapa ang mga mamamayan nito. Sa kabilang side ng camp ni Luosia, may tent sa gitna ng camp. Sila Debra at Shentel ay nakaupo doon habang magkasalubong ang kanilang mga kilay at may nag-aalalang expressions. Ang laban ay patens ng patens. Paanong magiging in the mood sila para magpahinga? Sush! Nung mga sandaling ito, isang leader curtain mula sa pinto ang biglang nakataas at isang matangkad na figure ang kaagad pumasok. Ang expression niya ay cold at arrogante. Ito ay si Amastan. Pagkakita sa kanya, sila Debra at Shentel ay nagulat. Kasabay nito, nanginig ang mga katawan nila dahil nakaramdam sila ng panik. Hindi ba't sinabi ng eldest prince na huwag silang istorbohin ni Amastan? Saan ito nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok? Ano ang ginagawa niya? Hindi ba siya natatakot na magagalit si Alaric? Hindi pa rin alam nila Debra at Shentel na patay na si Alaric. Ngumiti si Amastan at tiningnan kung gaano kinakabahan ang dalawa. Magbantay kayo sa labas. Kahit na ano ang marinig nyo, huwag kayong papasol. Cold na sabi ni Amastan sa mga guards sa labas. Yes, Your Highness. Sa sandaling ito, humarap si Amastan para tumingin kanila Debra at Shentel. Habang may cold na smile, sinabi niya, hindi nyo na ako kailangan tingnan ng ganyan, at huwag nyo nang isipin na darating si Alaric para sagipin kayo. Dahil patay na siya, at ang kasalukuyang Commander-in-Chief ng Raksasa Army ay ako. Ano? Sila Debra at Shentel ay nagtinginan. Silang dalawa ay sobrang nagulat. Patay na si Alaric? Ikaw. Bumalik sa wisyo si Debra at tiningnan ng diretso si Amastan. Pinatay mo siya. Ang mukha niya ay puno ng panlulumo nung sinabi niya ito. Si Alaric kasi ay magiging sobrang wise na leader ng Raksasa Tribe dahil sa mataas na capability nito at integrity. May chance pa para maayos ang grudge sa pagitan ng Raksasa Tribe at cities ng mainland kapag present ito. Ang mas importante pa rito, sila ni Shentel ay ginagabayan ito ng buong puso at sobrang inaasahan nila ito. Siya ay isang excellent na individual pero napatay ito. Napakagatlabi si Shentel at tumingin kay Amastan, pinapangarap niya na hindi nangyari ito, at nagsisinungaling lang ito. Kung namatay talaga si Alaric, edi ang presence nila dito ay pointless dahil nasa panganib din sila. Haha! Ngumisi si Amastan, halatang natutuwa ito. TSK, tingnan nyo ang mga nag-aalala nyong mga mukha. Hayaan nyong hulaan ko, siguro ay sinusubukan nyo na guluhin si Alaric dahil gusto nyong maging kanya at maging mga babae na may mataas na authority sa Raksasa Tribe. Ngayong patay na siya, nasira na ang pangarap nyo, tama ba ako? Haha! Tumawa ito na parang baliw hanggang sa bigla itong tumigil, ang tono nito ay kasing lamig ng yelo. Ang lahat ng babae mula sa mainland at tuso at traidor. Kaya bakit ko kayo hahayaan na gawin ang gusto nyo? Hush! Nanginig sa galit ang katawan ni Debra dahil sa mga salita nito. Si Alaric ay isang mentor at kaibigan. Siya ay may inosenteng relationship dito pero tinitwist ito ni Alaric. Napuno din ng galit ang mukha ni Shentel. Ang mga buhay nyo ay nasa kamay ko. Sabihin nyo sa akin, paano nyo gusto mamatay? Cold na tanong ni Amastan. Ang arogante nitong ekspresyon ay di nagbabago habang casual siya na nakaupo. Ang mga babaeng ito ay mahihina sa kanyang mga mata at wala itong banta sa kanya. Deserve mong mamatay. Sigaw ni Debra habang hawak ang espada at palaunch sa hangin. Pa-charge siya kay Amastan. Alam niya na hindi sila hahayaan nito na mabuhay, kaya napagdesisyonan niyang mauna na umatake kaysa hintayin na mamatay sila. Hush!
Ang mga galaw niya ay mabibilis at sa isang iglap, bigla siyang nasa harapan na lang nito. Ang gorgeous nitong mukha ay puno ng galit habang ang sword sa kamay niya ay nag-whistle. Amastan Celtic, ikaw na mamamatay kapatid. Papatayin kita para ipaghiganti si Alaric. Nakakatakot ang boses ni Debra. Gumagalaw siya ng may light steps at iniswing ang sword niya papunta kay Amastan. Whoosh! Ang strike na ito ay puno ng lakas niya at ang hangin na nakapalibot sa sword ay namamaluktot. Sumigaw din si Shentel habang ipinapatama ang palad niya kay Amastan kasabay nito. Pareha sila ng iniisip ni Debra, kailangan nila umatake muna. Dahil kung hindi, katapusan na nila. Masyado niyong pinapagod ang mga sarili niyo. Tumawa si Amastan. Tumayo siya ng may domineering na expression. Sa tingin niyo ba ay kaya niyo akong patayin? Kayong dalawa na babae. May hint ng cold at pagkatuso ang mga mata niyo habang may nakakatakot na aura ang lumabas mula rito. Iniwasan niya ang sword ni Debra at nagpakita sa harap ni Shentel na parang isang kidlat. Thump! Ang palad niya ay kaagad tumama kay Shentel. Napaglunod si Shentel at medyo napaatras. Kahit na isa siyang kilala at gifted na scholar sa Westrington, ang cultivation level niya ay di gaano kataas, at ang mga powers niya ay mahina kumpara kay Amastan. Nasisense niya ang isang malakas na power na lumalabas sa kanya, at nawalan siya ng lakas. Wham! Ngumisi si Amastan at nag-charge papunta kay Shentel para atakihin ang mga aku points nito para hindi ito makagalaw. Bagsak na ang girlfriend mo. Gusto mo pa ba lumaban? Sumuko ka na, pointless ito, ngisi ni Amastan habang nasubdo na niya si Shentel. Iniswitch niya ang internal energy niya, at humarap kay Debra, inaamok niya ito ng may panghahamak. Napakagatlabi si Debra, at hindi sumagot. Hinawakan niya maigi ang sword niya, at sinubukan umatake ulit. Hindi nagpanik si Amastan. Naglabas siya ng machete, at hinarap si Debra head-on. Clash! Ang mga clashes ay maririnig sa tuwing magtatama ang sword ni Debra sa machete. May hint ng panik sa mukha nito habang nakikipaglaban. Si Amastan ay talagang makapangyarihan. Walang advantage si Debra kung kakaharapin niya si Amastan. Kahit na malapit na niya marating ang Heaven Ascension. Ang sword niya ay napatalsik dahil sa ilang segundong distraction. Conceited, itinago agad ni Amastan ang machete niya at ipinatama ang palad niya. Buzz! May sobrang bilis na speed ang atake nito, kaya bumaluktot ang hangin na nakapalibot dito. Kaagad nagbago ang ekspresyon ni Debra, dahil alam niyang hindi siya makakaiwas. Ginamit niya ang internal energy niya at desperadong sinubukan na ipatama ang palm niya. Boom! Nagtama ang mga palad nila, kaya nagkaroon ng low collision. Napaatara si Debra ng ilang hakbang at baka sa mukha nito ang sakit. Ang lakas ng internal energy ni Amastan at overbearing dahil ginamit niya ang special cultivation method ng Raksasa tribe. Walang-wala si Debra sa ataking yun. Ikaw. Nakaramdam si Debra ng lump sa chest niya. Inistabilize niya ang sarili niya at takot na tumingin kay Amastan. May galit at pagkamuhi sa mukha niya. Crap! Dahil alam nilang walang-wala sila kay Amastan, na-realize ni Debra na nasa trouble sila. Ngumisi si Amastan at tumingin sa kanya. Sinabi ko na sa inyo na hindi kayo worthy kalaban. Lumapit ito sa kanya at inatake ang aku point niya ng 2 beses. Ang katawan ni Shentel ay kaagad nanigas at hindi na siya makagalaw. Sumigaw siya at may desperasyon sa maganda niyang mukha. Amastan, ang lakas ng loob mo. Sobrang galit at natatakot siya. Iniisip niya na ma-overpower nila si Amastan kapag magkasama sila dahil si Debra ang sect master ng Artemis sect ay may maganda itong cultivation power pero hindi niya inasahan na mapapabagsak siya ni Amastan. Amastan, gumawa ka ng malaking kasalanan dahil pinatay mo ang kapatid mo para sa kapangyarihan. Kaya ang masters ng kapatid mo kaya ang lakas ng loob na hindi kami galangin. Galit na sabi ni Shentel at nagpatuloy, pakawalan mo kami. Kinikriticize mo ba ako? Ang mga mata ni Amastan ay ice cold kahit na nakangiti ito. Kaagad siyang naglakad papunta kay Shentel at sinampal ito sa pisngi. Slap! Napaiyak si Shentel dahil sa impact. Isang marka ng sampal ang makikita sa makinis nitong pisngi. Whoosh! Nagalit si Debra.
Tinrigger niya ang internal energy niya subconsciously para maklear ang acupoints niya, pero wala siyang mailabas dahil complex ang acupoint method ng Raksasa tribe. Napuno ng pagkatuso ang mukha ni Amastan pagkatapos sampalin si Shentel. Hindi mo na kailangan magpumiglas. Tumawa ito habang nakatingin kay Shentel at pagkatapos tumingin kay Debra. May mali siya ang mga mata nito. Mga babae mula sa 9 continent ay talagang mas magaganda kumpara sa mga nasa Raksasa tribe. Ang plano kasi talaga ni Amastan ay patayin sila Debra at Shentel. Pero ngayon, kaya na niyang obserbahan ang mga ito ng malapit. Attracted siya sa mga mukha nito at mga katawan. Maging mabait kayo sa akin kung ayaw niyong mamatay. Pasayahin niyo ako at hahayaan kong maging asawa ko kayo. Pwede kayong maging queens ng Raksasa tribe. Hahaha, sabi ni Amastan habang nilalabas ang sachet na may pollen at inisprinkle ito sa harap ng mga mukha ng mga babaeng ito. Fu! Sila Debra at Shentel ay hindi makapag-react in time at nasinghot ang pollen. Kaagad namang naging lutang sila at nag-iba ang mga expressions nila. Walang hiya ka! Sigaw ni Shentel habang nahihiya at galit. Bilang matalinong babae, nahulaan niya kaagad ang gustong gawin ni Amastan nung nasense niya na may kakaiba sa katawan niya. Tigilan mo na ang paglaban, sa akin ka na ngayon. TSK, ikaw ay kaparehas ng mga babae sa Raksasa tribe pagdating sa ganto. Mabuti, kayong dalawa ay magiging maamo na para bang mga pusa. Hahaha, hayaan niyong ipaliwanag sa inyo. Ang nalanghap niyo at ang Dalura pollens mula sa wild deserted secret region. Ang lahat ng babae ay magiging wild pagkatapos malanghap ito kahit na gaano pa katigas ang mga ulo nila. Mukhang tuwang-tuwa si Amastan, ang mga mata niya ay puno ng desires. Jigo! Sobrang natakot sila Debra at Shentel. Hindi na makapagpigil si Debra at sumigaw, Amastan, pinatay mo ang kapatid mo at dinisrespect mo ang mga masters niya. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kagad siyang nagsisi nung sinabi niya yon. Kung alam lang nila na mangyayari ito, edi sana umalis na sila kasama ni Daryl kanina nung nakapsok ito sa Raksasa camp para mag-scout. Sinong mag-aakala na magiging ganito kalupit si Amastan? Pinatay niya ang kapatid niya dahil gusto niya maging makapangyarihan. Haha! Humalakhak si Amastan kaysa magalit. Lumapit siya at itinaas ang baba ni Debra pataas. Tigilan mo na yan. Hindi ka wala ng pagkamatay ni Alaric. Matagal nang nawala ang traits niya bilang Raksasa tribe. Dapat nga ay isipin niyo na swerte kayo dahil magiging masaya kayo sa akin. Isa siyang baliw. Demonyong baliw. Nanginig ang katawan ni Debra sa galit habang inilalayo ang mukha niya para iwasan ang kamay ni Amastan. Ang delicate nitong mukha ay puno ng galit at repulsion. Umalis ka! Tanggalin mo ang madudumi mong mga kamay sa akin. Ang katawan niya ay nanghihina at hindi siya makapagpalabas ng puwersa dahil nasil ang mga acupoints niya at nasa ilalim siya ng influence ng pollen. Ang weak niyang attempt para iwasan si Amastan ang nakakapukaw ng atensyon nito kahit na cold ang boses niya. TSK, ang hot nito. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit laging bumabalik ang mga ninuno namin sa 9 continent. Ang mga babae doon ay sobrang gaganda. Sisimulan ko ito sa'yo dahil sobrang nagpupumiglas ka. Ang mga sigaw ni Debra ay hindi na paalis si Amastan, sa halip, mas naging interesado ito. Hinilan niya ang kamay nito habang papalit siya at pagkatapos, inamoy niya ito ng may mesmerized na expression. Ang mga babae mula sa 9 continent ay hindi lang sexy, pero mabango din. Haha! Layuan mo ako! Sobrang galit si Debra. Nagpumiglas siya habang sumisigaw, walang hiya ka, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pero, hindi niya mapalaya ang sarili niya dahil patuloy siyang nawawalan ng lakas. Nagpapanik si Shentel. Galit siyang sumigaw. Jigo, napakawalang hiya mo. Bitawan mo siya. Huwag mo siyang hawakan. Sila ni Debra ay parang magkapatid na sa dami ng pinagdaanan nila. Kaya nung nakikita niya na nababasto si Debra, napuno siya ng galit at pagkaawa. Haha! Mas lalong naging excited si Amastan at nakangiting tumingin kay Debra. Sumigaw ka hanggang gusto mo, ang buong Raksasa tribe ay nakikinig sa akin. Walang sasagip sa'yo kahit sumigaw ka hanggang sumabog ang tent na ito. Tumingin siya kay Shentel.
Ikaw din huwag kang mainip. Sayo naman ako pagtapos ko sa kanya. Pagkatapos, pinunit niya ang damit ni Debra. Fo? Nahihiya at galit na nawalan ng pag-asa si Debra. Destiny ba ito? Mas gusto pa niya mamatay kaysa ma-sexually harass ni Amastan. Galit na halos maiyak si Shentel sa panic. Your Highness! Isang malakas at clear na sigaw ang maririnig mula sa labas ng tent nung galos mapupunit na ang damit ni Debra. Ito ay isa sa army ni Amastan. Ikaw na bastardo ka! Galit dahil naistorbo siya, galit na sumigaw si Amastan, hindi ba't sinabihan kita na huwag akong istorbohin kahit na anong mangyari? Hindi mo ba maintindihan mga instructions? Ang lalaking nakatayo sa labas ay mukhang kinakabahan, bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi, Your Highness, ito ay importante. May balita mula sa Wild Wolves clans na nag-iikot sa Stone Ruin. Nahanap nila ang mga bakas ng king. Ang Wild Wolves clan ay isa sa mga special troops ng Raksasa Army, may malakas silang pliancy, at nakasakay sila sa mga unik na fiery wind wolves mula sa Wild Deserted Secret Region. Ang Amastan ang nag-assign sa Wild Wolves clan para hanapin ang Raksasa King at si Yang Jian nung nahulog ang mga ito sa Stone's Ruins sa Chaotic Mountain Range at nawala. Maliban pa sa Wild Wolves clan, ang Raksasa Army ay may iba pang special troops, kasama na dito ang Wild Bears clan, Mighty Lions clan, at Gigantic Elephants clan. FCK! Nagmura si Amastan sa loob-loob niya at lumabas ng tent. Ang Raksasa King ay hindi lang ruler nila, siya din ang pilar ng emotions ng tribe. Si Amastan na uhaw sa kapangyarihan pagkatapos patayin si Alaric ay nainis nung nalaman na may mga clues ng kinakaroonan ng Raksasa King. Ang plano niya na maangkin ang trono ay masisisira kapag bumalik ang king. Maliban pa rito, ang krimen na ginawa niya ay malalaman at paniguradong hindi siya hahayaan lang ng tatay niya dahil pinatay niya ang kapatid niya. Pero wala siyang ibang choice. Ang buong tribe ay maghihinala sa kanya kung wala siyang pake sa mga clues tungkol sa kinakaroonan ng Raksasa King. May plano siya. Hindi niya nakalimutan tingnan sila Debra at Shentel nang may nakakatakot na ngiti bago lumabas ng entrance. Babalik din ako kaagad, hintayin niyo akong dalawa. Tumatawang umalis siya kasama ng lalaki. Ang dalawang babae ay nagtingini ng may kawalang pag-asa sa mga mukha nila. Nakatakas sila sa mga evil claws ni Amastan sa ngayon, pero trap pa rin sila sa loob ng Raksasa camp. Ang kanilang bangungot ay magpapatuloy kapag bumalik si Amastan. Ang Nine Continent camp ay nasa kabilang side. Ang Rama ay nakahiga at nagpapahinga sa payapa niyang tent na napapalibutan ng incense smoke. Si Donoghu Dixon naman ay nakaupo sa tabi nito ay nakafocus at tahimik sa pag-cultivate. Pumayag ang Rama na ipasa ang cultivation method ng Buddhist sect kay Donoghu, pagkatapos nito magmakaawa sa aknya ng buong puso mga ilang oras lang ang nakakalipas. Ang Rama ay nagpapahinga na ngayon pagkatapos magturo. Sa huli kasi, sobrang napagod ito sa pakikipaglaban sa Raksasa tribe at pagtuturo kay Donoghu. Sa kabilang banda, si Donoghu ay puno ng energy. Wala siyang intensyon na magpahinga, at sa halip, pinili na mag-focus sa cultivation method ng Buddhist sect para mahanap ang kahinaan ng Rama. Gusto niya mapatay ang Rama bago nakawin ang Dragon Ball kay Daryl. Kinakamuhian niya ang monk dahil nawala ang manliness niya. Hindi niya maalis ang sama ng loob niya kapag hindi niya napagpira-piraso ang monk na ito. Sigurado kung ilang oras na ang lumipas, pero medyo nagpalabas ng hininga si Donoghu at dahan-dahang binuksan ang mga mata niya. Ngumiti siya. Sobrang saya niya dahil nalaman na niya ang kahinaan ng Rama. Si Donoghu ay ipinanganak na matalino at genius sa cultivation. Nalaman niya ang loophole sa cultivation method ng Buddhist sect sa loob ng ilang oras lang. Paanong hindi siya magiging masaya kung malapit na siya makaganti? HMM. Nagising ang Rama mula sa ingay. Narealize niya na hindi nagpapahinga si Donoghu, kaya nagulat siya. Anong meron? Bakit ka nakangiti? FCK. Sobrang saya niya. Tumigil si Donoghu sa pagngiti at maingat na sumagot, Master, nagko-concentrate kasi ako sa cultivation method nung may naintindihan ako. Hindi ko mapigilang hindi matuwa. Masaya si Rama sa narinig niya. Tumango siya at pinuri si Donoghu, mabuti na may good understanding ka.
Nakakasiguro ako na may makakamit ka kapag mas pinagtuunan mo pa ng pansin ang Buddhism. Naghum si Donoghui bilang pagsang-ayon at nagkaroon ng idea. Sumagot siya, Master, naglalaban ang 9 continents at Raksasa tribe. Mukha lang na peaceful ngayon pero walang makakasigurado kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nakita niya na ang stone ruin sa Chaotic Mountain Range ay medyo malayo at nagpatuloy, ako ay nagkasala, marami akong ginawang masasamang bagay sa 9 continent. Ngayong naliwanagan na ako, totoong nagsisisi ako. Mag-iikot ako sa stone ruin sa likod ng Raksasa camp para makita kung posible para sa atin na ma-ride sila mula sa likod. Gusto kong may matulong sa 9 continent. Mukhang sincere ito habang ipinapaliwanag ito pero may pagkatuso ito sa mga mata. Halatang gusto niyang papuntahin ang Rama sa malayo sa halip na obserbahan ang lugar na yon. Gusto niyang makapaghiganti na ngayon dahil alam na niya kung paano papabagsakin ang Rama. Sobrang daming tao sa 9 continent camp, mahirapan siya kapag dito niya ito ginawa, kaya kailangan niya humanap ng paraan para mapalabas ang Rama. Naisip niya na ang stone ruin sa likod ng Raksasa camp sa may Chaotic Mountain Range. At magandang lugar para patumbahin ang Rama. Phew! Pinag-isipan muna ito ng Rama bago seryosong sumagot, Donoghu, natutuwa ako na gusto mo makatulong sa 9 continents. Pero, hindi ito maliit na bagay. Sa tingin ko ay kailangan mo muna kausapin si Sect Master Darbay. Ang Allied Forces ng 9 continent ay pinapamunuan ni Daryl. Iniisip ng Rama na magandang idea ang sinabi ng apprentice niya pero dapat ay hindi siya gumalaw ng hindi sinasabi kay Daryl muna. FCK! Nagmura si Donoghui at ngumiti. Master, hindi na natin kailangan na sabihan siya, mag-ikot lang naman tayo at hindi aatake. Pwede nating sabihin ito pagkatapos natin maging familiar sa landscape, para maging sorpresa ito para sa kanya. Tumango ang Rama. Sige. Ang dalawa ay umalis ng camp pagkatapos ng ilang minuto. Pumunta sila sa stone ruin sa kalagitnaan ng gabi. Ang Rama ay nakatayo sa isang bato sa stone ruin, habang nakatingin sa paligid, nagsalubong ang mga kilay niya. Nakatingin siya sa magulong terrain, na nasa ilang libong square meters ang laki. Maraming malalaking cracks ito na puno ng lava. Ito ang kinahinatnan ng pagbagsak ng Chaotic Mountain Range, dahil sa laban sa pagitan ng Raksasa King at Yang Jian. Sobrang terrible ng environment na ito. Ang topography ay hindi bagay para sa maraming tao na nagtatago. Hindi kakasya ang libong tao, at may higit 1,000,000 silang tao. Maaring malaglag ang mga ito sa lava sa pagitan ng mga cracks kung hindi sila mag-iingat. Magiging sobrang hirap atakihin ang Raksasa tribe mula sa likod. Concentrated ang Rama sa pagtingin sa paligid habang si Donoghu ay nakatayo sa tabi niya at focused sa Rama. Donoghu, ang lugar na ito ay hindi pwede pang raid, masyadong komplikado ito. Bumalik na tayo. Sabi ng Rama pagkatapos niya tumingin-tingin. Tumawa si Donoghu. Master, bakit ka nagmamadali? Hindi ba't hindi magandang spot ito para atakihin ang Raksasa tribe, pero perfect ito para gawin ang isa pang bagay? Ano ang ibig mong sabihin? Nakasimangot na tanong ng Rama. Hindi naman nag-reply si Donoghu. Tumitig siya sa likuran ni Rama habang nagpapatuloy sa pagbabago ang kanyang itsura. Dito na siya napasigaw sa sobrang gulat. Master, tingnan mo! Hindi ba't isa yung taga-Raksasa? Nagsisinungaling lang siya sa mga sandaling ito. Wala nang kahit na sinong tao ang makikita rito maliban sa kanila, sinadya niya ito para i-distract ang kanyang master na si Rama. Pero agad pa ring napatingin dito ang nalilitong si Rama. Ito ang perpektong lugar para patayin siya. Mamatay ka ng hayop na monghe ka! Sigaw ni Donoghu. Agad na bumagsik ang kanyang itsura sa loob ng isang iglap habang pinapatigas ang kanyang palad na lumilipad papunta sa sentro ng likuran ni Rama. Walang duda na nalaman ni Donoghu na nasa likuran ang kahinaan ni Rama pagkatapos nitong mag-concentrate sa pamamaraan ng mga Buddhist sa pagpapalakas ng ilang oras. Vikara, ikaw. Agad na nagulat at nagalit si Rama nang maramdaman niya ang malakas na puwersa sa kanyang likuran. Hindi niya inasahan na bigla siyang atakihin dito ng kanyang disipulo. Gusto rin niyang umilag sa mga sandaling iyon, pero hindi niya ito nagawa sa bilis ng ginawang pag-atake ni Donoghu. Wham!
Naglaman ng buong lakas ni Donoghu ang pag-ataking iyon na tumama sa likuran ni Rama ng malakas. Agad na gumawa si Rama ng isang nasasaktang singhal bago tumalsik ng ilang daang metro hanggang sa tumama ito sa isang bato. Spit! Bumagsak si Rama sa lupa at dumura ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Nahirapan na itong tumayo habang nagugulat na tinititigan si Donoghu. Vikara, ikaw, isa kang traitor. Paano mo nagawang pagtangkaan ang buhay ng iyong master? Master. Naglock kay Rama ang mga nagdidilim na paningin ni Donoghu nang sabihin ito ni Rama. Mas tumindi pa ang paglagablab ng galit sa dibdib ni Donoghu habang sumisigaw ito ng, hayop kang monghe ka, itigil mo na ang pagarte na para bang mas malakas ka sa akin. Maraming bagay ang pinagdaanan ko nang dahil sa'yo. Kaya hindi ako aalis dito hanggat hindi kita napupunit ng ilang milyong beses. Nagawa niyang mawala ng pagkalalaki at mapilitang maging isang monghe nang dahil kay Rama. Kaya hindi makakalimutan ni Donoghu ang kahihiyang ibinigay sa kanya nito sa buo niyang buhay. Nadismaya naman sa kanyang sarili si Donoghu pagkatapos nito. Paano nagawang makaligtas ng walang kwentang monghe na yan sa ginawa kong pag-atake? Siguradong matindi na ang kanyang lakas para humarap maging sa pinakamatindi kong pag-atake. Hindi nga naging banta sa buhay ni Rama ang mga sugat na kanyang tinamo dahil sa dami ng nalalaman nito sa larangan ng Budismo at sa pamamaraan ng mga Budismo na palakasin ang kanilang mga katawan na nagprotekta sa kanya mula sa pag-ataking iyon. Isa kang traitor. Nagalit ng husto si Rama nang dahil sa mga sinabi ni Donoghu. Dito na niya biglang naisip ang isang bagay at napatanong ng, sagutin mo nga ako. Ang mga kasama mong disipulo ng iba't ibang sekta ay... Malademonyong tumawa si Donoghu bago pa man matapos si Rama sa pagsasalita, mukhang wala sa sarili, at mabagsik ang mukha nito habang sumasagot ng, sasabihin ko na sa iyo ang lahat ng nangyari hayop na monghe. Pinatay ko silang lahat noong maglayag kami sa karagatan, wala akong itinira na kahit isa sa kanila. Sinasabi ng mga sektang iyon na kumakampi sila sa tama, pero sa totoo lang ay mga hipokrito talaga kayong lahat, lalo na ang Elysium Gate na iyon. Hustisya sa sangkatauhan mo mukha mo. Naging dahilan lang ito ni Daryl Darby para habulin ako at kilalaning bayani ng lahat. Kaya wala akong pinagsisisihan sa pagpatay na ginawa ko sa tauhan ng mga hayop na iyon. Malademonyong namula ang mga mata ni Donoghu nang sabihin niya ang huling pangungusap sa kanyang mga sinabi. Ikaw, nagulat at nagalit ng husto si Rama nang malaman niya ang lahat ng ito. Dito na siya nagsisi ng husto kay Donoghu. Hindi niya inasahan na itatago lang ni Donoghu ang mga tunay nitong balak sa kanya matapos niya nitong kilalanin bilang kanyang master para gamitin sa masasama nitong plano. Sa bagay, masyado na siyang walang awa para pumatay ng ganoon karaming tao. Pinatay niya na lang dapat ito noon kung alam niya lang na ganito rin pala ang mangyayari sa huli. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, hayop na monghe. Nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa iyo. Sigaw ni Donoghu na parang wala sa kanyang sarili. Ito na ang oras mo kaya mamatay ka na. Agad na sumigaw si Donoghu habang nilalabas ang kanyang SKY breaking axe. Hinawakan niya iyon ng maigi at sumugod kay Rama na parang isang multo. Buzz! Naglabas din si Donoghu ng isang napakatindi at pumapatay na aura sa kanyang katawan. Agad na nabalot ng gintong liwanag ang kalangitan, hanang itinataas ni Donoghu ang anyang palakol, malinaw lang sa mga sandaling ito na mayroon na siyang katakot-takot na kapangyarihan. Matapos na makita ni Rama ang ginawa nitong paggalaw, agad na nanginig ang katawan ni Rama sa sobrang galit habang itinataas ang kanyang mga braso para gawin ang Buddha seal na may kakayahang sumalag sa ginagawang pag-atake ni Donoghu. Boom! Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.